Magkabila ang rally, magkabila ang protesta. Sa kalye, sa lansangan, nag-aalab ang tinig ng bayan. Habang abala ang magkabilang panig ng Senado at Kongreso sa kani-kanilang investigasyon, panahon na upang pakinggan ang tunay na hinaing ng mga taong matagal ng pinagsawalang bahala. Mga kababayan, mga tagapagtanggol ng katotohanan, hindi na ito usapin ng isang araw. Hindi na ito simpleng pagkukulang. Ito'y sistematikong pagtataksil. Isang sabuatan ng mga ahensya. Isang sining ng pagtakip. Isang industriya ng panlilinlang. Sa bawat luxury car na nakalusot sa Bureau of Customs, sa bawat rehistrasyon sa LTO, sa bawat tahimik na audit ng COA, may mga mata na pulikit, may mga kamay na tumanggap, at may mga bibig na tumahimik. Hindi ito magagawa ng isang ahensya. Hindi ito aksidente. Ito'y orchestrated. Ito'y pinondohan. Ito'y pinagtakpan. At habang ang taong bayan ay pinapaniwala sa mga hearing ng Quadcom na para bang teleserye ng galit at drama, ang tunay na tanong ay ito: bakit ang confidential fund ni BP Sara na halos 500 milyon lamang at isinoli pang bahagi ang naging media ng impeachment? Bakit ang mahigit 4 na bilyong piso sa intelligence at confidential fund ng Pangulo ay hindi man lang natitikan? Nasaan ang intelihensya kung walang nahuhuli? Nasaan ang seguridad kung ang bayan mismo ang nilulustay? Ang korupsyon ay hindi lang nakatago sa mga dokumento. Ito'y nakatago sa mga privilege speech na may pinipiling puntiryahin. Ito'y nakatago sa mga audit na hindi kumikibo. Ito'y nakatago sa mga ahensang dapat bantay, pero ngayon, bantay sarado sa kasabwat. Ang Judas ng bayan ay hindi lang isa. Ito'y network. Ito'y sistema. At ang halaga ng kanilang katahimikan ay bilyon. Mga kapatid, ito ang panahon ng pagsiwalat. Hindi tayo bayad, pero tayo'y may halaga. Hindi tayo nasa posisyon, pero tayo'y may paninindigan. Ang faithful believer ay hindi bulat. Ito'y tagapagsalita ng Diyos, tagapagtanggol ng katotohanan, tagapagbunyag ng kasinungalingan. Kaya tumindig tayo, hindi para sa isang pangalan, hindi para sa isang partido, kundi para sa isang bayan na matagal nang nilinlang, matagal nang pinatahimik, at matagal nang pinagsamantalahan. Ang Judas ng bayan ay hindi lang isa, pero ang tinig ng katotohanan ay isa, at tayo yon. Masama na naming paningin sa mga kongresista. Hindi na kayo kagalang-galang. Hindi na kayo honorable. Mas honorable pa ang simpleng mamamayan na lumulusong sa baha, bit-bit ang anak, pasan ang delata, tinatawid ang puti, para lang mapanatiling buhay ang pamilya. Walang kamera, walang press release, walang budget, pero may dangal, may sakripisyo, may tunay
na serbisyo. Huwag ninyong sabihin na kagalang-galang kayo. Hindi kami naniniwala. Dahil ang pagiging kagalang-galang ay hindi sinasabi, pinapakita sa gawa. Kung talagang hindi kayo sangkot sa corruption, bakit tahimik kayo? Bakit walang whistleblower sa hanay ninyo? Bakit umabot ng 3 taon bago may iilang tunay na kongresista ng bayan ang nagsalita? Bakit ngayon lang lumalabas ang balita? Akala nila nagsisilbi Kung matagal na pala tayong ginagago, natin ang pondo ang ng Pilipinas. pangalan ng taong bayan ang ginagamit O, mga buhaya. ng mga mapaglinlang Sa flood control. na politiko Flood control. para sa kunoy, ikabubuti ng bayan. Pero ang totoo, ginagamit lang ang bayan bilang panangga sa kanilang kasalanan. At ang sabi ng Pangulo na walang alam, mahiya naman kayo. Ganun lang ba? Mahiya lang? Puro wala hiya nga ang mga yon. Makikita sa mga bidiyo ng kanilang mga investigasyon. Paikot-ikot, palusot, patawa. Pero salamat sa internet, hindi na kami bulad. Ang bawat Pilipino ngayon ay informed at ang panawagan ng bayan ay malinaw. Hindi lang mahiya naman kayo, kundi makulong naman kayo. Ulitin ko, hindi panawagan ng Pilipino ang mahiya naman kayo. Ang panawagan ng Pilipino ay makulong, managot, mawana sa pwesto ang mga mandarambong. Maraming salamat at naipalabas ko ang saloobin. Pero ito hindi lang saloobin ko. Ito ang saloobin ng taong bayan na hindi ninyo ginagalang, kundi ginagago pa. At ngayon, gusto pa ninyong patahimikin ang mga vlogger na bumabati ko sa inyo sa pamamagitan ng Quadcom. Tinatawad, tinatakot, tinutumbok, pinagtuunan ng pansin ang maliit na lamok. Pero binubulag ang laki ng buhaya na hindi lang kasama ninyo, kundi kayo mismo, mga hipokrito ng bayan, mga korupsyon ng bayan, at sa lahat ng sangasangang ito ng kasamaan, may ugat. At ang ugat na yan ay walang iba kundi ang ating mahal na Pangulo na walang alam. Masakit sabihin, pero makikita sa gawa. Hindi man lang pinagana ang bilyon-bilyong confidential at intelligence fund para matiktikan ang korupsyon na nasa mismong harap ng kanyang muso. Mabuti pa ang fund ay may intelligence. Pero mas mabuti pa ang ordinaryong vlogger. Matagal nang may alam. Pero pinagtakpan mo lang, Mr. President. At ang sabi mo pa, nabangga sa barko ang flood control. What the? Hanggang dito na lang at maraming salamat.